Alright, magandang umaga. Dito tayo sa Baler. Baler Skate Park. Actually, nag-skate si Jay eh. So, hayaan lang natin siya mag-skate doon. And may na-meet kami kahapon, kagabi, na mga skaters, local. Tapos, yesterday evening, siguro 8 or 9 p.m. may bumalik, si Joel. Share ko yung picture probably tomorrow. Na-share namin ng gospel. Grabe. Sobrang nakakatuwa. And actually, that's the first time na kasi hindi namin pino-force na tanggapin nila si Jesus. Pagka nag-share kami ni Jay, hindi namin pino-force na tanggapin nila si Jesus. Pero nakakatuwa, nung sinabi, kinakausap namin si Joel, Joel, yung narinig mo, kung pabor sa tingin mo, pag-isipan mo. Tapos hanapin mo yung sagot. Kumbaga, alamin mo sa puso mo talaga. Tapos, kung ready kang tanggapin si Jesus, tanggapin mo si Jesus kasi di natin alam kung kailan tayo mamamatay. Baka bukas, paano kung bukas? Binigay ko yung example sa sarili ko. Sabi ko, for example, senior ni Jay sa akin yung gospel. Naintindihan ko ngayong gabi. Tapos nag-decide ako, bukas ko na lang tatanggapin na si Jesus, yung Lord and Savior. Bukas na lang ako magde-decide na tanggapin siya. E namatay ako ngayong gabi. Tinanong ko si Joel, sabi ko, Joel, saan ako mapupunta? Sa langit or sa impyerno? Sabi niya sa impyerno. Ngayon tinanong ko siya, Joel, tingin mo, kailan magandang tanggapin na si Lord Jesus ang ating Lord and God and one and only Savior? Sabi niya, as soon as possible. Tapos sabi ko sa kanya, kung kailan ka na handang tanggapin mo si Lord. Para pwede ka mag-skate, skate lang, skate for the glory of God, pagmamahal sa mga kapwa skater, tayo pagka nadapa, pagka nabangga, mag-sorry. Sabi niya, tatanggapin ko po, tinatanggap ko po. Nagkatingin ng kami ni Jay, grabe. Sinabi namin sa kanya, you know what, Joel, kada solo na ina-accept si Jesus as Lord and God and one and only Savior, the angels in heaven are rejoicing. And to be honest, kasi wala naman kami hiningi pera sa kanya eh. Wala kami hiningi pera kay Joel. Wala rin kami hiningi pagkain. Wala. Nagkwentuhan lang kami. But Jay and I, everyone who accepted our Lord Jesus Christ, hindi kami yung saviors. Share lang kami ng message ni Lord. Hindi talaga. Kung wala si Lord sa buhay namin, sa puso namin, papunta na kami sa impyerno. Guys, papunta na kami sa impyerno. Si Jesus lang. Si Jesus lang dahilan. Meron ngayon, pasensya na, napahaba yung introduction na. Mabasa po ako Marcos. Last part na po to ng Marcos. Marcos Kapitulo 8, versikulo 34 hanggang 38. So, basahin na po natin. Napahaba yung introduction ko. May title po ito, at least dito sa version na to. May title siya na, pasanin mo ang iyong krus. Pasanin mo daw ang iyong krus. And verse 34. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga alagad niya at sinabi sa kanila, ang sino mang gustong maging alagad ko ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 35. Sapagkat ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay maliligtas ito. Grabe. Nangungusap na naman si Lord. Napag-usapan namin si Jay, ako si Joel. Sabi ko, Joel, wala kaming hiningi. Si-share lang namin yung gospel because this is a mission given by God to us. He called us to share the gospel. Actually, He's calling every one of us, but few are stepping up. Few are actually working on it, the calling of God, which is share the gospel to the end of the world and to every creature, baptizing them in the name of the, actually I'm contemplating on Mark chapter 16 verse 15 and Matthew chapter 28 verse 19 and 20. But whatever it is, share the gospel, preach the gospel to the end of the world, to every creature, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. And we are not baptizing because I believe if someone accepted our Lord Jesus Christ truly, sincerely, truthfully, and genuinely, that He is our Lord and God and one and only Savior, they are already baptized by the blood of our Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit will dwell inside of them. I believe that 100%. I've read it in the Bible. It's in the Bible. It is written. Now,
sabi ko kay Joel, we are on a mission. We're not earning anything. We're not earning money. Me posting on my socials, my Facebook is not monetized. My TikTok is not monetized. My Instagram is not monetized. My YouTube is monetized. It was monetized from Tamiya Mini Fold Drive contents. I was having a little bit of views before on my Tamiya Mini Fold Drive contents, at least 500 to 1,000, sometimes 20,000. But on my gospel sharing the word of God, 1 view, 2 views, I don't care about it. What I mean is, I'm sharing the gospel not for money. I'm sharing the gospel because I got saved. Jay got saved. Sincerely, genuinely, and truthfully. We're not deceiving. If we're deceiving someone, we're getting money from them. But not. We're not. Anyways, sapagkat ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Hindi namin to ginagawa ni Jay. Jay and I is not doing this for us to be saved. Jay, we're not sharing the gospel para maligtas tayo, di ba? We're sharing the gospel because we are saved already. Naligtas na muna kami. Ayun na si Jay. Imagine yan, dito kami sa Baler. Doon kami sa beach kahapon. Nag-share din kami ng gospel doon 4. 4 na tiga Bulacan, nagkataon tiga Angat. Grabe. Divine intervention. Nagulat kami, tumabi sa amin, nakaupo kami sa may, humiga sila sa may hamak na 3, tapos nakaupo yung isa nakatayo. 3 nakahiga, nakaupo 2. 3 yung hamak, 2 nakaupo, isa nakahiga, tapos isa nakatayo. Tapos sa tabi ng kubo na inupuan namin, nilapitan na namin. Tapos nakapagkwentuhan kami, tapos na-share namin yung gospel. So, just share lang. Hindi namin ito ginagawa para maligtas kami. Ligtas na kami. Kaya nga sabi rito, sa verse 35, sapagkat ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sino mang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, alang-alang sa Diyos, at sa magandang balita ay maliligtas ito. So, masyado ng, si Jay 35, 36, ako 40 eh. Masyado nang mahaba yung oras na panahon na binigay namin sa mundo. It's about time na magbigay kami ng oras sa Panginoon. And giving time to God is we sharing the gospel, because He said, if you love me, keep my commandments. And one of His commandments is to share the gospel. And the gospel is the most important thing we could ever have, and we could ever receive from God. Kung magpapakita kami ng pagmamahal sa kapwa, pag-share ng gospel, kasi hindi rin kami mapera, wala kaming pera eh. Hindi kami mayaman eh. Especially ako. Deflated na ako na meron pa akong konting maibebenta kaso pambabayad ko sa utang. Kasi sa GCash na utang ako ng 100,000 eh. Ngayon, ginugulo nun yung isip ko kung paano ko babayaran. Pero ngayon, bibenta ko na yung natitirang mga gamit ko para mabayaran yon. Pero tutuloy ko to. Kasi kailangan ko lang 1,000, 2,000 sa isang buwan. Gagalaw na ako eh. Kahit magutom ako, okay lang. Basta makapunta ako sa mga dapat kong puntahan. Anyway, tutuloy ko po yung pagbabasa. So, sa verse 35 tayo na hinto. Verse 36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? I was earning 1,000 USD before 2024. But 2023, my relationship with my ex got shattered. And I was trying to fix it on 2024 and 2025. It didn't work. I had the money. It didn't solve the problem. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? What profit a man if he gain the whole world but he lose his soul? Nag-sink in sa amin yun. Jay and I, nagpunta kami dito sa Baler kasi may kliyente si Jay para sa photoshoot. So sinama niya ako, thank God, praise God, kasi may opportunity ako na magkaroon ng konting panggasolina through Jay. Sabi ko, Jay, share tayo gospel doon. Si Jay, sharing the gospel, isa rin sa priority niya. Mag-share ng gospel. So, sarap nun, makakita ka ng
makakasama mo na makakatulong mo sa pag-share ng salita ng Panginoon. Sobrang sarap, sobrang nakakatulong, ang laking bagay. Verse 37, malapit na po tayo. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Yung buhay niya na nawala, the soul that he lose. Is there any amount of money he can use to pay for it? You can answer that question. Eternal life doesn't have an equivalent amount in terms of money. I've asked Joel, pag binigyan kita ng 100 million ngayon, peso, importante ba, matutulungan ka ba nun? Sabi niya, yes, kuya. Pati pamilya. Ang sabi ko, so malaking pera ba yung 100 million peso? Malaking malaki. Ngayon tanongin kita, Joel, magkano kaya pwede nating ibayad sa buhay na walang hanggan pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Nagets niya eh. Walang katumbas na pera. Hindi natin kayang bilhin yung kaluluwa natin. Hindi natin kayang magbayad sa church para makuha yung salvation. We need to receive God. We need to receive Him that He's our Lord and God and one and only Savior, our Lord Jesus Christ. He's the way and the truth and the life, and no man comes to the Father but through Him. Grabe. Last verse na po tayo. Kung ako at ang mga salita ko ay ikakahiya ni naman ako po, kaya hindi kami nahihiyang mag-share ni gospel. Mag-share ni Jay ng gospel. Kasi parang ikinahiya namin ng Diyos nun, pagka ganun ang ginawa namin. Pero sometimes, nag-iisip kami, dinedesisyon namin, alright, tama ba na? Ito ba yung time? Lord, nahihiya ako, natatakot ako, Lord. Natatakot ako, baka mamaya, may push away ko siya. Lord, ituro mo kami doon sa mga tao na gusto mong kausapin namin, i-share yung gospel. And true enough, God is making the way clear. He's paving the way. Si Lord mismo kumikilos. Hindi namin alam paano namin nagagawa to. Kasi kung titignan mo in human standard, parang, banal-banal, hipokrito. Parang ganun magiging tingin sa'yo eh. Pero pag tiwala ka lang sa Diyos, ano man isipin nila, pagka nakita nilang sincero ka, bibigyan ka nila ng oras, i-open na nila yung tenga at saka yung puso nila. And then let the word of God sink in or get inside their ears and heart. Trust the word of God. Trust God. Basahin ko lang po muli. Verse 38. Kung ako at ang mga salita ko ay kahihiya ninuman sa harap ng taksil at makasalanang henerasyong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, which is our Lord Jesus Christ, the Son of Man, which is the Son of God, sa pagparito niya, tag-alwalatian kanyang ama, at kasama ng mga banal na anghel. So that's Mark chapter 8, verse 34 to 38, and that's the last part of Mark chapter 8. Tomorrow, Mark chapter 9 na. And tingin ko, ayoko mag-assume. I'm hoping and praying na may nakuha kayo ng pulot kayo dito. Tapos kahit sa konting testimony na na-share ko sa inyo. Ulitin ko lang po, hindi po kami yung Savior. Sinashare lang po namin yung message ng Savior para makilala na yung Savior, para ma-save sila ng Savior. And we're not asking for any money. I am raising funds. Para lang hindi maput out of context. I'm reaching out to my friends, acquaintances for support. But to those we are reaching out, sa mga kinakausap namin, we are not asking any single dime or centavo. Hindi naman sa pagmamalaki, minsan, pinapakain na kami sa Pampanga. Napakain ni Jay, actually, di ako kasama doon. Na-sharean lang namin to. Sabi ko, gutom na ba kayo? Nung na-gets na-discern ni Jay, kung parang yung bakit ko yung tanong ko. Kasi sabi nila, 4 days na sila sa Bulacan, galing silang Pampanga, tagi-hitch lang sila. Wala silang pera. So, 4 days sila sa Bulacan, wala silang pera, there's a possibility na gutom na sila. Bigla na lang pumasok sa isip ko, gutom na ba kayo? Ilang araw na kayo hindi kumakain. Na-gets ni Jay. Kailangan ko umati ng meeting nun. Nakashare na muna namin yung gospel. Ginawa ni Jay, pinakain sila. So, hindi ko sinasabi to para bilangin, para sabihin. Kasi sinasabi ko, wala kaming evil intention. Hindi namin hinihinga ng kahit kung sentabo yung mga taong sinashare namin. At kung meron kaming mai-share, kahit alam namin na, kumbaga minsan sapat-sapat lang. Kung ano sabihin sa amin ng Holy Spirit, gagawin lang namin. So anyways, mapahaba na ako, mag-15 minutes na. I'll let you go. I'll be seeing you tomorrow, Mark chapter 9. And yeah, bye for now. God bless, keep safe.